Ang tindi mo, Tanya. Kaya pala pinapunta mo ako ng Batangas para magkaroon ka ng pagkakataon na masolo si Henry. Haliparot ka talaga. Wala kang karapatan na sabihan ako ng haliparot. Hindi mo alam kung ano ang totoo. Taon 1985, Quezon, hiyawan, sunod-sunod na palakpakan at sabay-sabay na nagkislapan ang mga kamera sa paligid habang papaakyat ng entablado si Jenna upang tanggapin ang kanyang tropeyo. Taon-taon siya ang nakakakuha ng unang gantimpala dahil sa husay niya sa photography. Ngunit habang nagsasaya sa buong auditorium, halos sumabog naman sa galit si Tanya, ang matalik na kaibigan ni Jenna. Nababalot na siya ng sobrang inggit dahil hindi niya nakukuha ang unang gantimpala. Kung hindi ika-4, pangatlo lamang ang naiuuwi niyang karangalan taon-taon. Sige lang, magsaya ka lang, Jenna. Huling pagkakataon mo na yan na umakyat sa entablado. Matapos ang pasasalamat at pakikihalubilo ni Jenna sa mga tao, nilapitan na siya ng kanyang nobyo na si Henry. Tuwang-tuwa yun na binati ang kanyang nobya. Congratulations, mahal. Sabi ko na napakagaling mo talagang mag-capture ng subject, kaya pati ang puso ko na-capture mo na rin. Hay nako, ang corny mo talaga, Henry. Huwag mo na akong bulahin dahil ang mga bolero, mga babaero yan. Naku, siya nga pala. Salamat sa suporta mo sa hobbies ko, mahal Siyempre, isa ka sa inspirasyon ko. Oo naman, nandito lang ako palagi para suportahan ka sa lahat ng pangarap mo. Siya nga pala, may surprise ako sa'yo. Ano naman yan? Baka mamaya, gumastos ka na naman ng sobra. Magtipid-tipid ka at malapit na tayong ikasal. Hindi naman kalabisan na gumastos ako para sa taong mahal na mahal ko, hindi ba? Oo na. Nako, ewan ko ba sa'yo? Si Tanya nga pala, napansin mo ba? Kanina ko pa siya hinahanap Hindi ko siya makita sa paligid. Hindi ko rin napansin Nakita ko lang siya kanina nung tinanggap niyo yung trophy niya. Hayaan mo na yon. Dapat ikaw lang ang kasama ko sa special na gabing to, mahal. Huwag ka na magsama ng istorbo. Ganon? Bakit bang init ng ulo mo sa best friend ko? Mabait naman yun At isa pa, kaya tayo nagkakilala dahil na rin sa kanya, di ba? Sige na nga, magkikita naman kami bukas sa opisina. Kaming dalawa naman na magse-celebrate. Kinabukasan, pagdating ni Jenna sa opisinang pinapasukan nila ni Tanya, nagkakagulo ang mga tao. Nagmamadaling nakipagsiksikan si Jenna upang makiusyoso. Nang makita siya ng kanilang mga kaopisina, agad nilang itinuro si Tanya sa kanya na nasa isang sulok na umiiyak. Gulong-gulo ang buhok na waring sinabunutan at bahagyang napunit ang damit nito sa may bahagi ng braso. Dali-daling tumakbo si Jenna papunta sa matalik niyang kaibigan. Tanya, ano nangyari sa'yo? Sinong kumuha nito? Hindi pa man nakakasagot si Tanya, umugong na ang tawanan at bulungan sa paligid. Pinagtatawanan nila si Tanya dahil sinugod daw ito ng isa nilang kaopisina dahil nilalandi ng kanyang kaibigan ang nobyo noon. Dahil sa mga narinig na tawanan at bulungan, bigla na lamang nagpanting ang tenga ni Jenna. Pwede ba kung wala rin lang kayo magandang sasabihin, bumalik na lang kayo sa trabaho nyo? Huwag kayo masyado mapanghusga sa kapwa dahil kayo man hindi naman perpekto. Ngunit sa halip na tumigil at humingi ng dispensa, lalo pang lumakas ang tawanan ng kanilang mga kaopisina. Walang nagawa si Jenna kaya inalalayan na lamang niya ang matalik niyang kaibigan sa silid ng kanyang opisina at doon nito masinsinang kinausap si Tanya. Tanya, ano na naman ba to? Hindi ka pa rin ba nadadala? Hoy, ang plastic mo Kanina lang halos makipag-away ka para sa akin, tapos ngayon ako naman ang inaaway mo. Ano? Hoy, hindi kita inaaway. Matalik kitang kaibigan kaya concerned ako sa'yo. Ano bang gusto mong gawin ko? Naligaw sa akin yung boyfriend niya Type ko rin. Kaya bakit ko pipigilan ng sarili ko? Naghahanap ng ibang putahe ang boyfriend niya. Baka nauumay na sa kanya. My God! Naririnig mo ba yung sarili mo, Tanya? Hindi ka ba nahihiya?
Bakit naman ako mahihiya? Masaya ako sa ginagawa ko. Anong masaya doon? Nabigla na lang tayong nagulat nung minsan na sinabunutan ka sa mall kasi inagaw mo rin yung boyfriend tong isang babae? Masaya ka ba na sinusugod ka ng kapitbahay mo kasi nahuli niya kayo ng mister niya doon pa mismo sa kwarto mo? Pati asawa ng pinsan mo, Tanya, hindi mo na pinalampas. Tapos ngayon dito ka naman sa opisina nagkakalat. Ano naman ngayon, Jenna? Di iwasan mo na ako. Kalimutan mo ng best friend mo tong malanding to. Nakakahiya ako, di ba? Pasensya na, ha? Hindi kasi ako wholesome gaya ng image mo. Alam mong hindi yan ang ibig kong sabihin, Tanya. Hindi ka ba pwedeng magpakatino? Paano ka makakahanap ng lalaking siseryoso sa'yo kung ganyan ka? Hindi kita hinuhusgahan. Gusto kong ayusin mo ang buhay mo, yun lang. Hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo, kaya please. Tanya, nakikiusap ako sa'yo. Matagal nang sira ang buhay ko. Ano pa bang aayusin ko? Sira na nga. Sinira na ng manyak na Sino? Sinong sumira sa buhay mo? Ikaw lang ang sumisira sa buhay mo. Pwede ba tama na? Wala kang alam kaya huwag mo akong husgahan. Sige na, bumalik ka na sa trabaho. Magkita na lang tayo mamayang lunch break. Uuwi na ako. Baka masapak ko lang yung mga kaopisina natin na malakas magparinig. Kala mo naman ang lilinis. Nagdadabog na lumabas ng kanyang opisina si Tanya. Napailing na lamang si Jenna dahil sa katigasan ng ulo ng kanyang kaibigan. Pagsapit ng hapon, bago mag-uwian, nakatanggap ng tawag si Jenna mula kay Tanya. Pinapupunta siya nito sa kanyang bahay dahil nagluto daw yon ng masarap na hapunan para sa kanyang kaibigan. Ay, Ma'am Jenna, tamang-tama po ang dating ninyo. Nakaluto na po si Ma'am Tanya. Ay, wow! Si Tanya talaga nagluto, Manang Lusing? Milagro, ha? Ay, opo, Ma'am. Tumulong lang ako sa kanya pero siya po talaga ang nagluto. Beshi, buti naman nakarating ka kaagad. Halika na, kumain na tayong tatlo ni Manang Lusing. Wow! Mukhang masarap ang niluto mo, ha? Ano to, fiesta? Ano ka ba? Treat ko yan sa'yo kasi nanalo ka na naman ng first prize. Hala? Ako nga ang dapat na mag-treat sa'yo Kaya nga niyaya kita kanina mag-lunch kaso umuwi ka na. Bakit? Porke ba third prize lang ang nakuha ko, wala na akong karapatan na mag-treat sa'yo? Ay, oo nga naman. First prize ka kaya dapat ikaw ang gumastos at hindi ako. Hoy, ano ka ba? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ito naman nagtatampo ka agad? Tama na yan. Baka kung saan na naman mapuntay ang usapan ninyo. Kumain na lang tayo at nasa harap tayo ng grasya. Hindi maganda na nagbabangayan sa pagkainan. Sorry na, best friend. Tara na nga, kain na tayo. Mga paborito ko tong niluto mo Kanina ka pa kasi Alam mo naman kanina pa mainit ang ulo ko. Ay, siya nga pala, Jenna. May nagsabi sa akin na meron daw magandang lugar sa Batangas na ang ganda ng view, lalo na kung papalubog ang araw. Baka gusto mong kunan ng litrato. Ang ganda daw ng lugar, yun nga lang, aakyat ka sa bundok para makunan mo ng full shot ang paglubog ng araw. Malay mo, manalo ka na naman. Di ba next week may gusto kang salihan na photography contest? Uy, talaga? Tara, kailan natin pupuntahan? This coming weekend, okay ba sa'yo? Excited na nga akong sumali dun kaya sige na, pumunta na tayo sa Batangas. Ay nako, sorry, hindi ako pwede. May date ako sa Sabado at sa Linggo naman, magnininang ako sa binyag. Ikaw kung gusto mo lang naman, kung hindi ka takot na walang kasama, puntahan mo. Nako, sayang naman. Mas maganda sana kung kasama kita para masaya na naman ang adventure natin sa bundok. Magpapahinga na muna ako sa photography. Wala namang nangyayari sa akin Siguro, mag-iiba na lang muna ako ng hobby. Hay nako, baka napagod ka lang. Kilala kita, no? Mahal na mahal mo ang photography, kaya nga tayo nagkasundo Sige, pahinga ka na lang muna sandali. Ako na lang ang pupunta sa Batangas. Ibigay mo nga sa akin yung eksaktong address para hindi ako maligaw. Lihim na napangiti si Tanya nang marinig niya na interesado si Jenna na puntahan ng lugar kung saan walang kaalam-alam ang matalik niyang kaibigan na meron siyang plano na hindi maganda. Araw ng Sabado nang puntahan ni Jenna ang bundok na sinabi ng kanyang kaibigan.
Nagtanong-tanong muna ang dalaga sa mga taong nakatira sa paanan ng bundok kung ligtas ba na umakyat sa tuktok nito. Nang matiyak na hindi naman delikado ang pag-akyat, nagmadali na siyang naglakad para akyatin ang naturang bundok. Hindi na bago kay Jenna ang gawaing yon dahil madalas niya yung ginagawa sa tuwing may kinukunan siya gaya ng kalikasan. Ay, grabe ang taas pala ng bundok na to. Hindi bale, malapit na ako. Konting tiis na lang. Inabot pa ng 30 minuto ang paglalakad ni Jenna bago narating ang tuktok ng bundok. Tuwang-tuwa ang dalaga nang makita ang buong paligid mula sa mataas na lugar na kanyang kinaroroonan. Mistula siyang bata na itinaas ang mga kamay habang nakadipa at nakapikit ang mga mata na sinasamyo ang malakas at sariwang hangin na dumadampi sa kanyang katawan. Salamat po, Lord, at ligtas ako nakarating dito sa tuktok. Napakaganda na nilikha niyong kalikasan. Ilang minuto rin ang kanyang ginawang refleksyon para sa kanyang sarili. Nang maramdaman niyang gumaan na ang kanyang pakiramdam, iminulat niya na ang kanyang mga mata at sinimulan niya nang ilabas mula sa kanyang dalang backpack ang kanyang mga kagamitan sa pagkuha ng larawan. Naglatag na rin siya ng isang picnic mat at isa-isa na rin niyang inilabas ang baon niyang pagkain at tubig. Napagpasyahan na muna niyang kumain dahil nakaramdam na siya ng matinding gutom. Matapos yon, sinimulan niya nang kumuha ng larawan, lahat ng natatanaw ng kanyang paningin. Napakaganda naman ng paligid. Marami ako makukunan dito. Sulit na sulit ang pagpunta ko rito. Nalibang sa pagkuha ng mga larawan si Jenna na may iba't ibang anggulo habang hinihintay na magdapit hapon upang masaksihan ang sinasabi sa kanya ni Tanya na napakagandang paglubog ng araw. Ngunit hindi pa man lumulubog yon ay napakislot na sa kanyang kinatatayuan ang dalaga. Bahagya siyang huminto at dahan-dahang iginala ang mga mata sa buong paligid. Ha? Ano yun? Parang may ibang tao dito bukod sa akin. Naglakad-lakad si Jenna habang pinakikiramdaman ang buong lugar. Nanginig ang kanyang buong katawan nang matanaw niya ang dalawang lalaki na nagkukubli sa likod ng puno at nakatingin sa kanya. Ha? May ibang tao nga dito. Dahil sa pagkabigla, kumaripas ng takbo ang dalaga pababa ng bundok. Hindi na niya inisip pa ang naiwan niyang mga gamit. Tanging ang kanyang kamera lang ang kanyang nadala. Ngunit hindi pa man nakakalayo si Jenna, biglang bumulaga sa kanyang harapan ang isang lalaki na mabalasik ang itsura at tadtad ng tato ang buong braso at muka. Nakangisi yun sa kanya na lalong ikinatakot ng dalaga. Dahan-dahang umatras si Jenna at mabilis na tumakbo sa kanyang pinanggalingan. Ngunit laking gulat niya dahil nasa likuran niya na ang isa pang lalaki na kasama nito at bigla siyang dinakma noon. Sino kayo? Anong kailangan niyo? Bitawan niyo ako! Saklala! Walang nagawa ang pagsigaw at pagpupumiglas ni Jenna dahil mas malakas ang dalawang lalaki na pinagtulungan siyang hawakan at kaladkarin. Halos mamaos na ang dalaga sa pagsigaw kahit na alam niya na wala namang makakarinig sa kanya. Para mapigilan siya sa paggawa ng ingay, sinikmuraan siya ng isang lalaki dahilan upang siya ay mahimatay. At nang mawalan ng malay si Jenna, pinasan siya ng lalaki habang nakasunod ang kasama nito na nagsilbing bantay sa buong paligid. Samantala, nang gabing yon, sa bahay naman ni Tanya, Ma'am, nasa sala po si Sir Henry. Hinahanap po kayo. Sige, susunod na ako. Mga ilang minuto rin ang lumipas bago lumabas ng silid si Tanya. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib dahil alam niyang hinahanap ni Henry si Jenna. Pinilit nitong kumilos at maging kaswal sa harap ng kanyang kaibigan.
Oh, Henry, naligaw ka. Anong kailangan mo? Manang Lusing, pakibigyan nga po dito ng juice si Henry. Wag na po, Manang. Okay lang po ako. Sige po, Manang. Kung tapos na po kayo sa kusina ay magpahinga na kayo. Nang makaupo na ang dalawa sa sofa, pabulong na kinausap ni Henry si Tanya. Bakit hanggang ngayon wala pa si Jenna? Aba, malay ko ba? Siguro na traffic o may ibang pinuntahan. Bakit dito mo siya hinahanap? Bakit kasi inengganyo mo pa siya magpunta doon? At bakit hindi ka sumama? Bundok yun, Tanya. Delikadong umakyat na mag-isa sa bundok. Di sana sinamahan mo siya. Panay ka naman reklamo eh. Tsaka, sanay na mamundok si Jenna kahit nung hindi pa kayo nagkakakilala. Ilang minutong nanahimik si Henry. Maya-maya, dahan-dahan siyang lumapit kay Tanya at mahigpit niya yung hinawakan sa braso. Sige, total wala naman si Jenna. Sa iyo na muna ako magpaparaos. Namimiss ko na kasi yung araw na natikmang kita eh. Bitawan mo ako. Hindi mo na ako kayang pabuyin ngayon, Henry. Bitawan mo ako. Pasimpleng isinalya ni Henry sa sofa si Tanya at galit na nagbanta. Pigil ang galit nito dahil ayaw niyang marinig ni Manang Lusing ang mga sasabihin niya sa dalaga. Sige, okay lang. Madali lang naman akong kausap. Mas gusto mo yatang kumalat ang balita sa probinsya natin na sumama ka sa akin kaya iniwan mong nobyo mong si Arthur na tatanga-tanga. Hayop ka! Sinungaling ka! Hindi yan totoo! Manyak ka! Ikaw ang sumira sa relasyon naming dalawa ni Arthur! At sino naman ang maniniwala sa'yo? Balitang-balita na nga dito na kung sino-sinong lalaki na lang ang pinapatos mo. Kahit si Jenna, hindi ka paniniwalaan. Pwede ba? Umalis ka na! Alis naman ako pero kailangan kong mailabas to. Pakiusap, umalis ka na! Patahimikin mo na ako! Iniwan ko na nga si Arthur kahit na mahal ko siya. Ano pa bang gusto mo? Sige, pumalag ka pa. Bukas na bukas din sira ang reputasyon mo sa baryo natin. Hindi na nakaimik pa si Tanya. Tanging impit na pagluha na lang ang kanyan nagawa habang itinatayo siya ni Henry at iginiya patungo sa silid ng dalaga. Naiipit siya sa sitwasyon at pananakot sa kanya ng kanyang kaibigan. Wala siyang magawa dahil ayaw niyang mabahiran ng dungis ang kanyang pamilya sa probinsya kung sakaling magpakalat ng kung ano-anong kasinungalingan si Henry kapag sinuway niya ito sa kanyang mga kagustuhan. At mas lalong ayaw niyang mabulgar ang katotohanan na isa siyang biktima ng panghahalay. Natatakot at nahihiya siya sa sasabihin ng kanyang mga kalugar. Ngunit ang hindi nila alam ay palihim silang pinagmamasdan ni Manang Lusing mula sa silid nito. Bagamat hindi niya naririnig ang naging usapan ni na Henry at Tanya dahil may kalayuan sa sala ang kanyang silid, para sa kanya, sapat na ang kanyang nakita upang magkonklusyon ang matanda na may lihim na relasyon, sina Henry at Tanya, na makita niyang pumasok ang dalawa sa silid ng dalaga. Naku po, babaero pala itong si Sir Henry. Tinuhog yung magkaibigan. At itong si Ma'am Tanya naman, ay, ahas naman palang babaeng ito. Pati matalik niyang kaibigan ay inahas niya. Grabe! Kawawa naman si Ma'am Jenna. Niloloko lamang nila. Ay nako! Pagpasok sa silid ni Tanya, nanlaban na siya sa lalaki. Parang awa mo na, umalis ka na. Tigilan mo na ako. Sinira mo na ang buhay ko. Tama na, Henry. Ako masusunod kung kailan ko gustong tumigil. Sa ngayon, hindi pa ako nagsasawa sa katawan mo kaya wala kang karapatang umayaw. Sa inis ni Henry, itinulak niya ang dalaga sa kama at sinimulang paghahalikan sa kung saan saang parte ng katawan. Mistulang hayok na hayok sa laman ang binata habang panay naman ang panlalaban ng babae. Ang kapal na mukha mong umayaw, ha? Ano ka? Virgin? Hayop ka! Mamatay ka ng manyak ka!
Sige, sumigaw ka pa at mag-iskandalo. Kapag pinuntahan tayo dito ni Manang, dila mo lang ang walang latay. Napakasama mo! Dahil sa ginawa ni Tanya, napikon ang lalaki. Dahilan upang pagsasampalin siya nito. Hindi siya tinigilan ni Henry hanggat hindi tumitigil ang babae na patuloy sa pagpalag sa kanyang kagustuhan. Ilang minuto rin ang ginawang pananakit at pambubugbog ni Henry sa dalaga. Dahil sa sobrang sakit ng katawan, wala nang nagawa pa si Tanya. Muli na naman siyang naging alipin ng makamundong pagnanasa ng binata. Nagtagumpay na naman yon na magpakasasa sa kanyang katawan buong magdamag. Madaling araw na nang lubayan niya si Tanya at umalis nang wala man lamang paalam. Samantala, hating gabi na nang magising si Jenna. Nagulat ang dalaga nang makita niyang nakatali ang kanyang mga paa at kamay. Lalong nahintakutan nang mapagtanto na nasa loob na siya ng isang bahay kubo at tanging paandap-andap lamang nagasera ang kanyang kasama sa loob ng maliit na silid. Diyos ko, bakit ako narito? Anong lugar ba to? Natatarantang sinubukan niyang tanggalin ang makapal na lubid na mahigpit na nakatali sa kanyang mga kamay. Kalaunan siya na rin ang sumuko dahil nagsusugat na ang kanyang balat, ngunit hindi niya pa rin yun matanggal. Saklolo! Tulungan niyo ako! Makailang ulit na sumigaw at humingi ng tulong si Jenna, ngunit tanging mga kuliglig at ingay ng mga palaka ang naririnig niya sa paligid. Halos maiyak na ang dalaga sa kawalang pag-asa. Kailangan kong makaalis dito. Ayoko pa mamatay. Diyos ko, tulungan niyo po ako, parang awa niyo na. Kinabukasan, walang imik na dumulog sa hapagkainan si Tanya, ni hindi nito binati ang kasambahay na si Manang Lusing, na tahimik din siyang pinagsisilbihan. Pasulyap-sulyap lang ang matanda sa dalaga, ngunit palihim itong natatawa tungkol sa natuklasan niya sa kanyang amo at kay Henry. Maya-maya pa, tumunog ang telepono na nasa sala, kaya nagmamadali yung pinuntahan ni Manang Lusing. Ma'am Tanya, may naghahanap po sa inyo. Lalaki po. Gusto raw po kayo makausap. Dali-daling tumayo sa kanyang kinauupuan ang dalaga. Sa sobrang galit niya kay Henry ay nakalimutan niyang may hinihintay siyang tawag mula sa isang grupo na inutusan niya para kidnapin si Jenna. Kumusta? Nagawa niyo ba? Biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Tanya nang marinig ang sinabi ng kanyang kausap sa kabilang linya. Bakas sa mukha ng dalaga ang galit na kanyang pinipigilan. Ano? Anong hindi niyo nakita? Sa dami ng mga tauhan mo, hindi niyo siya nakita? Sige, hintayin mo ako't pupuntahan kita. Ano ba yan, mga palpak? Nagmamadaling inilapag ni Tanya ang telepono at pumasok sa kanyang silid. Mabilis siyang nagbihis at nakasimangot na nagpaalam kay Manang Lusing. Manang, ikaw na munang bahala dito, ha? Kumain ka na lang. Huwag mo na akong hintayin dahil hindi ko alam kung anong oras ako makakauwi mamaya. Ay, sige po, ma'am. Mag-iingat po kayo. Pagkatalikod ng dalaga, palihim na ngumisi na parang nakakaloko ang matanda. Umiral na naman ang pagkatsismosa nito nang walang malinaw na basehan. Si Ma'am Tanya talaga. Ibang lalaki na naman ang kausap. Kagagaling nga lang ni Sir Henry dito Ang hilig sa lalaki. Hindi makontento sa isa. Ay, nako. Sa lugar na kinaroroonan ni Jenna, naalimpungatan ang dalaga nang tumama sa kanyang muka ang mainit na sikat ng araw. Bigla siyang napabalikwas ng bangon dahil bukas na ang bintanang sawali at may natatanaw na siyang usok mula sa siga sa labas ng kubo. May tao na. Kailangan kong makalapit sa siwang na nasa dingding. Ang hirap kumapang nang nakatali ang mga kamay at paa. Ilang minuto rin ang lumipas bago nagawang makarating ni Jenna sa may dingding. Dali-dali siyang sumilip sa siwang, ngunit pagkadismaya lang ang kanyang nakita sa labas ng kubo. Ha?
Silang dumukot sa akin. Ano bang kailangan nila sa akin? Habang nag-iisip ng malalim, narinig niyang papalapit na sa kanyang silid ang dalawang lalaki. Dali-dali siyang humiga sa sahig at nagkunwaring natutulog. Inilapag ng mga lalaki ang dala nilang pagkain sa harapan ni Jenna. Habang kinakalagan ang kanyang mga kamay ng isang lalaki, hindi na napigilang magtanong ng dalaga. Ano bang kailangan niyo sa akin? Anong atraso ko sa inyo? Parang awa niyo na, pauwiin niyo na ako. Walang narinig na anumang sagot si Jenna mula sa dalawang lalaki. Sinabi lang nila na kumain na ang dalaga at sabay na lumabas sa silid. Napilitan namang kumain ang dalaga kahit wala pa siyang gana. Naisip niyang kailangan niyang magpalakas upang makatakas. Samantala, galit na umuwi si Tanya. Agad siya nagpahanda kay Manang Lusing ng isang mamahaling alak at ipinadala niya yon sa kanyang kwarto. Habang umiinom, panay din ang hit-hitbuga nito ng sigarilyo. Buiset, paano hindi nila nakita sa bundok si Jenna? Pero nakapagtataka, bakit may mga gamit na naiwan doon si Jenna? Posible kayang natunugan niya tapos tumakas siya? Ay, nakakainis! Pumalpak ang mga plano ko. Pero, nasaan kaya si Jenna? Dapat nagpunta na siya sa akin. Makalipas ang ilang araw. Oh, Henry, ano ginagawa mo dito sa opisina? Wala dito si Jenna. Kahapon pa raw hindi pumapasok. Yun na nga eh. Bakit siya nawawala? May kinalaman ka ba sa pagkawala niya? Aba, huwag mo akong pinagbibintangan ha. E di-report mo sa pulis. Kinakabahan na nga rin ako kung ano nang nangyari sa kanya eh. Mukhang may kinalaman ka talaga eh. Pinapunta mo siya doon tapos hindi ka sumama. Hindi ko siya pinilit, Henry. Kaharap si Manang Lusing na nag-uusap kami. Kagustuhan niyang pumunta doon kahit wala siyang kasama kaya hindi ko na kontrolado kung ano nangyari sa kanya. Mag-imbestiga ka para malaman mong dahilan. Kapag nalaman ko na may kinalaman ka sa pagkawala ni Jenna, humanda ka sa akin. Natatawa namang tiningnan lang ni Tanya ang binata habang papaalis ito na hindi man lamang nagpaalam at galit na galit sa kanya. Good luck sa'yo kung malalaman mo na ako ang may pakana. Ngunit kahit hindi pumalpak ang plano ni Tanya, malaking palaisipan pa rin sa kanya kung ano ang nangyari sa kaibigan. Gusto niyang malaman kung may ibang nagsabotahe sa kanyang mga plano. Samantala, sa kinaroroonan ni Jenna ay tahimik lamang ang dalaga. Maraming mga tanong ang naglalaro sa kanyang isipan. Marami rin siyang plano kung paano matatakasan ang mga tao na dumukot sa kanya. Kailangan kong makatakas. Siguradong kapag nalaman ng mga magulang ko sa Amerika na nawawala ako, mag-aalala mga yon. Sana hinahanap na rin ako ni na Henry at Tanya. Malamang nag-aalala na rin sila. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Natigil lamang ang pagmumuni-muni ni Jenna nang dumating ang dalawang lalaking nagbabantay sa kanya. Tinanggal nila ang tali sa kamay ng dalaga at inabot nila ang isang sulat. Nakakunot noon niyang binuksan ang sulat at binasa. Ha? Ano? 2 milyong piso? Saan ko naman kukunin ang ganito kalaking halaga? Bakit ayaw humarap sa akin ng mastermind nyo? Duwag ka mo siya. Ang kapal na mukha niya magparansom ng milyones. Hindi ako mayaman. Halos maiyak na si Jenna nang malaman mula sa dalawang lalaki na kung hindi siya maglalabas ng 2 milyon ay papatayin nila ang dalaga. Pakisabi sa boss nyo na duwag siya. Paano ako makakapagbigay ng 2 milyong piso kung sa akin siya manghihingi? Eh, kinulong nyo nga ako dito. Bigyan niya kamo ako ng access para makontak ko mga magulang ko, tanga. Nang makalabas na ang dalawang lalaki, tuluyan nang napaiyak si Jenna. Ayokong mag-alala mga magulang ko, kaya kailangan makatakas ako sa lugar na to sa lalong madaling panahon. Hindi ako magbabayad ng ransom. Kinagabihan. Sige lang, magpakalasing kayong dalawa. Oras na makatulog kayo, tatakasan ko na kayo. Ilang oras din ang hinintay ni Jenna hanggang sa makatulog na sa kalasingan ang dalawang lalaki. Nagmamadali siyang gumapang papunta sa baso na iniwan sa kanya habang kumakain ng hapunan.
Dinampot niya ang baso at kahit nakatali ang kanyang mga kamay ay buong lakas niya yung hinagi sa dingding upang mabasag. Nakakainis! Bakit hindi ka mabasag? Makisama ka naman, kailangan ko nang makatakas dito. Nanggigigil na dinampot ulit ng dalaga ang baso at sa ikalawang pagkakataon, ubod lakas niya itong muling ibinato at sa wakas ay nagawa niya na yung basagin. Dali-dali niyang dinampot ang isang piraso na may matulis na dulo at yon ang ipinanghiwa niya sa lubid na nakatali sa kanyang mga kamay. Sige pa, konti na lang mahihiwa na kita. Habang hinihiwa ang lubid, panay din ang sulyap niya sa dalawang lalaki, natulog na dala ng kalasingan. Naroon pa rin ang kanyang takot na magising ang mga yon. Nakahinga lang siya ng maluwag nang tuluyan ng maputol ang lubid sa kanyang mga kamay. Salamat po, Diyos ko. Itong tali na lang sa paang sobrang higpit. Ang hirap kalasin. Nang tuluyan niya ng makalas ang tali, hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Dahan-dahan siya nagpunta sa bintana at maingat na tumalon. Madilim ang buong paligid at hindi alam ni Jenna kung saang direksyon siya pupunta. Nakakatakot. Bahala na. Ang mahalaga, makalayo ako dito. Huminga ng malalim si Jenna bago tuluyang tumakbo ng napakabilis. Sa sobrang dilim ng paligid, makailang beses siyang nadapa. Masukal ang lugar kung saan siya napadpad, ngunit hindi siya tumigil sa pagtakbo kahit na hindi niya na alam kung saan siya dadalhin ng kanyang mga paa. Pagod na ako. Bakit wala akong makitang kalsada o mga bahay man lang? Nagpatuloy sa pagtakbo ang dalaga. Hindi niya na alintana kung ilang beses nang may tumamang sanga sa kanyang muka at katawan dahil sa dilim ng buong paligid. Ipinagdasal na lamang niya na wala siyang makasalubong na mabangis na hayop sa masukal na gubat. Ilang oras din siyang hindi tumigil sa pagtakbo hanggang sa may natanaw siyang isang kubo at sa di kalayuan ay nakita niya ang kalsada. Nagmamadali siyang lumapit sa kubo upang humingi ng tulong at makiinom, ngunit biglang nagbago ang kanyang isip. Hindi na. Baka kakilala lang nila mga kumidnap sa akin. Simula ngayon, hindi na ako dapat kaagad magtiwala. Halos mapugto na ang hininga ni Jenna habang binabaybay ang kalsada. Nabuhayan siya ng loob nang may natanaw siyang sasakyan na puno ng gulay. Malayo pa lamang iwinigayway niya na ang kanyang mga kamay upang huminto ang sasakyan. Oy, Ineng, gabing-gabi na. Anong ginagawa mo dito? Naku, tulungan niyo po ako. Meron pong kumidnap sa akin. Kailangan ko pong makauwi sa amin. Mabuti na lamang mabait ang mag-asawa na nagtitinda ng gulay. Nais pa sana nilang tulungan ng dalaga upang mag-report sa mga pulis, ngunit tumanggi na si Jenna. Nalaman din niya sa mag-asawa na siya ay nasa Mindoro. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Hindi ko po ito makakalimutan. Ay, walang anuman, Iha. Mag-iingat ka, ha? Pag uwi mo sa inyo, balitaan mo kami, ha? Ay, teka. Ayaw mo ba talagang mag-report sa mga pulis? Naku, hindi na po. Baka may koneksyon din po ang kumidnap sa akin sa mga pulis. Hindi ko naman po nilalahat pero ayoko na po magtiwala. Ang layo po pala ng pinagdala nila sa akin. Sa Batangas po nila ako kinidnap pero sa Quezon City po ako nakatira. Awang-awa ang mag-asawa kay Jenna. Binigyan nila ng pera ang dalaga upang may maipamasahe siya sa bangka patawid ng Batangas pauwi sa Maynila. Hindi sukat akalain ni Jenna na mayroon pa siyang makikita roon na mga tao na mayroong mabuting puso. Maraming salamat po talaga. Pangako po, kapag naayos ko ng problema ko, babalik po ako sa inyo upang magpasalamat at makabawi sa mga kabutihan niyo sa akin. Ay nako, wag mo nang isipin yon. Sige na, mag-iingat ka. Kinabukasan, magbubukang liwayway na nang sapitin ni Jenna ang bahay ni Tanya. Papungas-pungas pa si Manang Lusing na pinagbuksan siya ng pintuan. Gulat na gulat yon nang makita ang dalaga.
Ma'am Jenna, ano po nangyari sa inyo? Bakit po ganyan ang itsura nyo? Papasukin niyo muna ako, Manang. Pakitawag po si Tanya. Kailangan kong tulong niya. Sige po, ma'am. Halin kayo. Wala nga po pala si Ma'am Tanya. Kagabi pa po siya hindi umuwi. Saan po ba kayo nanggaling? Ang balita ko ay hindi ka na umuwi simula nung pumunta ka sa Batangas. May nangyaring hindi maganda sa akin, Manang Lusing. Kaya gusto ko pong makausap si Tanya. Sana naman kaya gumala ang babaeng yon? Ma'am Jenna, hindi naman po sa nakikialam ako pero hindi ko po maatim na hindi sabihin sa yung nalaman ko. Sana po ay huwag ka magalit sa akin. Bakit? Ano po yun, Manang? Kasi ma'am, nung nakaraan na wala ka nagpunta dito si Sir Henry. Matagal po silang nag-usap ni Ma'am Tanya. Pagkatapos po nilang mag-usap, pumasok sila sa kwarto ni Ma'am Tanya. Madaling araw na po nung umuwi si Sir Henry. Ano? Manang, totoo ba yung sinasabi nyo? Huwag po kayong gumawa ng kwento. Mahal na mahal ako ni Henry at alam ko na hindi magagawa sa akin yun ni Tanya. Ma'am Jenna, bakit naman po ako magsisinungaling sa inyo? Naaawa lang po ako sa inyo kasi ang bait-bait nyo tapos niloloko lamang kayo ng dalawa. Nasa iyo na, ma'am, kung maniniwala ka sa akin o hindi. Parang mauupos na kandila na napasandal na lamang sa sofa ang dalaga. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha dahil sa nalamang kataksilan ng dalawang tao na pinakamalapit sa kanya. Manang, alis na po ako. Maraming salamat po sa lahat. Pwede po bang huwag niyo na lamang sabihin sa kanila na nagkita tayo? Pakiusap, Manang Lusing. Kaligtasan ko po ang nakasalalay dito. Kaya po ako nawala ng ilang araw. Kinidnap po ako. Ngayon po nagdududa na ako sa kanila. Jesus Mariosep, malamang nga ay may kinalaman ang dalawa sa nangyari sa'yo. Huwag ka mag-alala. Walang makakaalam na nagkita tayo. Sige na, umalis ka na at baka dumating na si Tanya. Mag-iingat ka, Ma'am Jenna. Nagmamadaling umuwi si Jenna sa kanyang apartment. Kumuha lang siya ng ilang pirasong damit at umalis na rin kaagad gamit ang kanyang kotse. Dumaan siya sa bangko at nag-withdraw ng malaking halaga. Pagkatapos ay nag-check-in sa isang hotel at doon na siya naligo at kumain ng almusal. Matapos kumain, bumalik na siya sa kanyang silid at nagpasya na muna siya matulog dahil sa sobrang pagod. Samantala, bumabaha ng alak at pulutan sa bahay ni Henry habang kainuman ang kanyang mga barkada. Masayang-masaya ang binata habang ipinagyayabang ang nalalapit nilang kasal ni Jenna. Sige lang mga pre, kapag nakasal na kami ni Jenna, mas marami pang inuman ang pagsasaluhan natin. Ibang klase ka talaga, tol. Ang lupit mo. Habang masayang nakikipag-inuman ang binata, ay nakatanggap siya ng tawag. Ilang minuto rin itong nakipagtalo sa kanyang kausap sa kabilang linya. At nang matapos ang naturang tawag, ay halos ibato ni Henry ang kanyang telepono. Ang tatanga nyo! Isang babae lang natakasan pa kayo! Hindi malaman ng lalaki ang gagawin. Maya-maya, kinausap niya ang kanyang mga kabarkada na kailangan niya nang umalis dahil merong emergency. Pagkaalis ng mga lalaki, agad naman itong nagpunta sa apartment na tinutuluyan ni Jenna. Anak nang, nakauwi na siya. Wala na rin yung kotse dito. Saan ka nagpunta, Jenna? Saglit na nag-isip si Henry. Naisip niya na kay Tanya yun pumunta kaya nagmamadali niyang pinaharurot ang kanyang kotse papunta sa bahay ni Tanya. Dahil sa sobrang traffic, hapon na nang makarating si Henry. Naabutan niya ang dalaga ngunit hindi niya gaanong maidetalye ang pagtatanong dito dahil may bisita yon na ipinakilala sa kanya na nobyo raw ng dalaga. Uy, may bisita ka pala. Gusto ko lang sanang magtanong kung may balita ka na kay Jenna. Wala pa rin eh.
Ikaw ang boyfriend niya, diba? Dapat inire-report mo na sa pulis ang pagkawala niya. Sige, kung hanggang bukas wala pa rin balita, ire-report ko na talaga. Kung sakali mapadaan siya dito, balitaan mo ako agad ha. Paano? Alis na ako. Mukhang nakakaistorbo na ako sa inyo eh. Ay, ang gagaling magdrama ng dalawang ito Ni hindi man lang nagalit si Sir Henry na may ibang lalaki si Ma'am Tanya. Nako, ito yata yung sinasabi nilang trip-trip lang kahit may sabit. Ay nako, nakakadiri itong amo ko. Sayang, maganda pa naman. Haliparot lang talaga. Samantala, sa hotel kung saan naka-check-in si Jenna, tahimik yung nagmumuni-muni sa harap ng bintana habang umiinom ng alak. Sobrang sakit ng kanyang nararamdaman sa ginawang pagtataksil sa kanya ng dalawang tao na malapit sa kanyang puso. Bakit ganun? Bakit nagawa niyo akong traidorin? Ano bang kasalanan ko sa inyo? Plano niya nang isuplong ang dalawa sa pulis, ngunit wala siyang matibay na ebidensya laban kina Tanya at Henry. Ayaw niyang pumalpak ang kanyang plano at gusto niyang panagutin ang dalawa kapag sigurado na siya sa kasalanan na pagpapakidnap sa kanya. Bukas hintayin niyong paghihiganti ko, mga taksil. Hindi naman dalawin ng antok si Henry. Alam niya nang nakatakas si Jenna, ngunit ang kanyang ipinagtataka ay bakit hindi ito nagpapakita sa kanila ni Tanya. May alam kaya si Jenna? Pero imposible. Duda ako kay Tanya. Baka palihim na siyang nakikipagkita dun Alam kong gaganti sa akin yun dahil sa ginawa ko sa kanya. Kinabukasan, maagang naligo si Jenna. Pagkatapos kumain ng almusal, nag-check out na siya sa hotel at dumiretso na sa isang mall. Namili siya ng mga bagong damit at pagkain. Halos mapuno ang kanyang sasakyan sa dami ng kanyang pinamili. Tamang-tama na to para kahit magtagal ako sa probinsya, may nakaredy na akong pagkain at damit. Mahirap na maubusan. Pagkatapos maipasok ang lahat ng kanyang pinamili sa loob ng kotse, naghanap naman siya ng public phone. Naisip niyang yun ang gamitin upang hindi siya madaling mahanap ni Tanya at Henry. Umpisahan na natin ang laro, mga taksil. Una niyang tinawagan ang matalik niyang kaibigan na si Tanya. Hello Tanya, si Jenna to. Kumusta ka na? Pasensya ka na medyo naging busy lang ako lately. Oy, Jenna, saan ka ba nagpunta? Nag-aalala na kami sa'yo. Saan ka ba ngayon? Pupuntahan kita. Miss na kitang bruha ka. Nako, wag mo na akong alalahanin. Okay naman ako. Ay nako, hindi pwede. Kailangan magkita tayo ngayon. Ano bang ginagawa mo at nasaan ka ba? Wag mo na nga akong hanapin. Baka matanggal ka pa dyan sa trabaho mo Sisihin mo pa ako. Tumawag na nga pala ako sa HRD natin. Nagpaalam muna ako na may emergency lang akong aasikasuhin. Ay nako, ang daya mo talaga. Mamayang hapon magkita tayo, susunduin kita. Ay nako, wag kang makulit. Sige na, babay na, may pupuntahan pa ako. Pakibantayan nga pala yung boyfriend kong babaero Baka matulog sa kung saan-saang kandungan yan May sasabihin pa sana si Tanya sa kanyang kaibigan, ngunit binabaan na siya ng telepono noon. Nangingiti naman na parang nakakaloko si Jenna habang tinatawagan naman nito ang kanyang nobyong si Henry. Hello? Sino to? Hi mahal, kumusta ka na? Jenna? Ikaw ba yan? Oh, ano ba nangyari sa'yo? Ikaw, kumusta ka na? Okay lang ako mahal, pasensya ka na May mga inaasikaso lang kasi akong bagong negosyo. Kapag naayos ko na tong deal na to, siguradong kikita ako ng 2 milyon. Magiging milyonaryo na tayo, mahal. Ganun ba? Nasaan ka ba ngayon? Pupuntahan kita. Miss na kita, mahal Secret. Sisikapin ko muna may sarang deal ko bago tayo magkita. Gusto ko kasi kapag ikinasal tayo, bongga. Kaya konting taste lang, mahal. Jenna, nobyo mo ko. Kaya may karapatan akong malaman kung nasaan ka. Nag-aalala na ako sa'yo. Ikaw talaga? Huwag ka na mag-alala. Kayang-kaya kong sarili ko. Hindi ako bobo, mahal, kaya huwag mo akong alalahanin. Pakibantayan mo nga pala si Tanya. Haliparot pa naman ang babaeng yon. Baka mapahamak siya. Ano ba, Jenna? Ang tinatanong ko kung nasan ka ngayon, wala akong pakialam kay Tanya. Matanda na yun para bantayan ko pa, no? Sige na, mahal. Dumating na yung kausap ko. Bye!
Gigil na gigil si Henry nang bigla siyang pagbabaan ng telepono ng kanyang nobya. Bakit parang wala lang kay Jenna yung nangyari sa kanya? Sigurado ko na may alam na siya. Pero imposible. Ay, ano bang pinaplano mo, Jenna? Alam ko may plano ka dahil may binanggit kang 2 milyon. Tuwang-tuwa naman si Jenna habang papasakay ng kanyang kotse. Siguro umiikot ng puwet ng 2 yon. Nagdesisyon si Jenna na umuwi na lang muna sa probinsya sa Bicol at doon na lang muna magtago sa bahay ng kanyang tiyo Melchor. May ibang naiisip na paraan ng dalaga kung paano niya mapapaamin ang dalawa sa ginawang pagkidnap sa kanya. Naging mahaba ang biyahe ni Jenna kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na mapagtagni-tagni ang lahat na nangyari. Kaya kong masaktan at pagtaksilan nyo, pero ang patayin ako, wala yung kapatawaran. Bakit ba ang tanga ko na hindi ko naramdaman na niloloko na ako ng 2? Sa gagawin ko sa inyo, iiyak rin kayo gaya ng ginawa niyo sa akin. Samantala, imposible na wala kang alam kung nasan si Jenna. Sa lahat ng ayoko yung niloloko ko. Talaga? Eh ikaw, hindi ka ba manloloko? Pag nalaman niya mga kahiyupang ginagawa mo sa akin, hindi ba panloloko yon? Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Tanya. Saan nagpunta si Jenna? Hindi ko nga alam, ang kulit mo. Nung tumawag siya sa akin, ayaw niyang sabihin. Ayaw niya nga makipagkita sa akin eh. Tapos binabaan niya pa ako ng telepono. Ikaw, hindi ka ba niya tinawagan? Di ba tinawagan ka rin niya? Bakit pati sa'yo ayaw niyang sabihin kung nasaan siya? Tapos akong kinukulit mo. Hindi ko na maintindihan kung galit ba siya o kung anong nangyayari sa kanya. Eh baka naman kasi may ginawa kang kasalanan sa kanya, kaya kanya pinagtataguan. Hindi naman yun magkakaganon kung wala kang kasalanan sa kanya. Ano sa palagay mo? Ikaw, wala ka bang ginawa sa kanya? Ba't ayaw niya rin magpakita sa'yo? Biglang natigilan si Tanya sa sinabing yon ni Henry dahil guilty rin ang dalaga ngunit hindi siya nagpahalata sa binata. Siguro alam niyang sa akin ka pupunta dahil magkaibigan naman tayo, kaya pati sa akin nagtatago siya. Hayaan mo na nga lang muna yun, baka nagpapalamig lang ng ulo. Inis na iniwan ni Henry ang dalaga. Hindi siya nanghihinayang kung sakaling magkahiwalay sila ni Jenna. Ang pinanghihinayangan niya ay ang 2 milyong piso na pera na naging bato pa. Kailangan kong malaman kung nasan si Jenna. Kung kailangan kidnapin ko siya ulit, gagawin ko. Lumalatag na ang dilim nang makarating si Jenna sa bahay ng kanyang tiyuhin sa Bicol. Nasurpresa ang matanda nang makita ang kanyang pamangkin. Tao po? Chong Melchor? Sino ba yan? Sandali lamang at malabo na ang mata ko. Chong, si Jenna po ito. Sino ka mo? Parang hindi kita kilala. Si Chong talaga. Si Jenna po ako. Anak ni Evelyn, yung kapatid niyo. Naku, Hineng. Hindi kita kaagad nakilala. Parini at pumasok ka na. Ibang-iba na kasi ang itsura mo ngayon. Mas lalo kayatang gumanda. Nako, ang Chong talaga? Masyado po kayong bolero, pero bakit wala pa rin kapalitang tiyang sa puso nyo? Para naman po may katuwang kayo dito sa bahay. Hindi na. Walang kapalit sa puso ko ang tiyang mo. Ikaw naman, ang balita ko ay malapit ka na raw ikasal. Sabi yun ng mga pinsan mo na puro chismosa. Baka malabo na pong matuloy ang kasal, Chong. Kaya nga po ako pumunta dito kasi gusto ko pong humingi sa inyo ng tulong. Nako, sinasabi ko na nga ba Kung tutuusin, hindi mo na dapat pinoproblema kung niloloko ka lang ng nobyo mo. Iwanan mo at palitan mo dahil kung babalikan mo yan, paulit-ulit ka lang niya nasasaktan at lolokohin. Tarantadong yun Relax lang po kayo, Chong. Ipinaliwanag ni Jenna sa kanyang tiyuhin ang buong pangyayari. Galit na galit ang matanda nang malaman nito na muntikan ng mamatay ang kanyang pamangkin. Abay, napakawalang hiya naman pala niyang nobyo mo at ng matalik mong kaibigan. Hindi ang gawain ng matinong tao ba?
Malaki nga po ang pasasalamat ko kay Manang Lusing. Wala po talaga akong kaalam-alam na may relasyon po yung dalawa. Kung hindi ko po kaagad nalaman baka nagtiwala pa rin ako sa kanila. Kaya po nagdududa ako ngayon na silang may pakana na kidnapin ako dahil si Tanya po ang nagsabi sa akin na may magandang lugar sa Batangas. At si Henry, bago po ako umalis, iniwan ko sa kanya ang address na pupuntahan ko. Kaya sa susunod, huwag ka nang basta-basta magtitiwala. Kahit nga kadugo kung minsan ay tatry rin ka pa rin. Chong, kaya nga po ako nandito. Gusto ko po silang ipabarang sa inyo. Pwede po ba yon? Wala po ako matibay na ebidensya na sila nga ang gumawa nun. Pero kapag binarang niyo sila, baka po mapaamin natin. Posible po ba yon, Chong? Oo naman. Tutulungan kita. Kung ganyang inagrabyado ka, dapat lang na maranasan din nila ang ginawa nilang pagpapahirap sa'yo. Mga tarantadong yun talaga. Chong, yung puso nyo, baka po mauna pa kayo sa kanila. Oo nga. Sige, hihinga lamang ako. Kung sakali naman pong hindi sila nagpakidnap sa akin, tatablan po ba sila ng barang? Tatablan talaga mga yun, Jenna, dahil niloko kanilang dalawa. Yung pagkidnap sa'yo, aamin na yung mga yan kapag nahirapan na. Kaya ipaparanas ko sa kanila ang matinding pagpapahirap para umamin ang mga tinamaan ng higad na yan. Chong, sana po, tayong dalawa lang ang makakaalam nito, ha? Huwag na po ninyong ipaalam sa mga magulang ko at sa mga kapatid ko. Ayoko po sila mag-alala sa akin. Huwag ka mag-alala. Delikado kapag nalaman ng nanay mo yan. Baka lahat ng kamag-anak nating abogado ay tawagin niya. Nang gabing yon, naging panatag na ang kalooban ni Jenna. Nabawasan na ang nararamdaman niyang sakit dahil suportado na siya ng kanyang tiyuhin. Unti-unti na rin niyang natatanggap na hindi niya kailangan ang isang nobyong manloloko at ahas na kaibigan. Kinabukasan, maagang nagising si Jenna dahil hanggang sa loob ng kanyang silid ay nanunuot ang amoy ng tinapa at sinangag na niluluto ng kanyang tiyuhin. Nagmamadali na siyang bumangon at naghilamos at nagsipilyo na rin bago dumulog sa hapagkainan. Naku, Chong Melchor, sobrang namiss ko ang paborito kong tinapa at sinangag na kaning mais. Iba talaga dito sa probinsya. Sige na, kumain na tayo't mamaya ay aalis ako. Uumpisahan ko ng pagkalabit sa mga taong nanakit sa'yo. Bakit po pagkalabit? Bago yun Pagkalabit para matauhan. Bakit naman kasi kung sabihin barangin at baka may makarinig pa. Kaya gwapo ko pa naman tapos mambabarang pala. Ay, si Chong talaga. Ganyan nga pamangkin. Tumawa ka lang. Tawanan mo lang ang mga taong walang kwenta. Kalimutan mo sila sa buhay mo. Ikaw na munang bahala dito, ha? Bukas pa ako makakabalik. Sige po, Chong. Mag-iingat po kayo. Nung araw ding yun, nagtungo sa tabing dagat si Melchor. May dala siyang isang garapon na puno ng alupihang dagat. Nag-usal siya ng isang dasal na Latin at pinakawalan niya ang mga yon. May isang piraso siyang iniwan sa garapon at doon niya ipinasok ang litrato ni Henry. Pagkatapos ay binalot niya yon ng itim na tela at itinali sa isang puno ng bakawan. Sige, Henry, makipaglaro ka mamaya sa pagtaas at pagbaba ng tubig. Mararanasan mo ang sakit ng kapangyarihan na dulot ng karagatan. Pagkatapos niyang maisagawa ang ritual ng pambabarang kay Henry, nagtungo naman siya sa isang bundok. May inilabas din siyang isang garapon na puno ng insekto na nahahawig sa mga uod, ngunit itim ang kulay. Habang ikinakalat ang mga yon, kasabay noon ay inuusalan niya ng panalangin na Latin, kung saan-saan nagsigapangan ang mga uod at tuwang-tuwa siya na pinagmamasdan ang mga yon. Ito ang pinakapaborito kong barang. Tingnan natin ang magiging kahihiyan mo. Inaas mo ang nobyo ng pamangkin ko, ha? Pagsisisihan mo ang ginawa mong yon. Kinabukasan. Parang ang sama ng pakiramdam ko, Tinatamad akong pumasok sa opisina para akong lalagnatin. Dahil hindi maganda ang pakiramdam, muli yung pumikit at natulog.
Maya-maya, bigla siyang napabalikwas ng bangon dahil may naramdaman siya na gumagapang sa kanyang hita. Nataranta ang dalaga dahil pagtingin niya, may mga itim na uod na gumagapang sa kanya. Diyos ko po, bakit may mga uod dito? Manang Lusing! Manang! Humahangos namang dumating ang kasambay sa kwarto ni Tanya at maging ito ay nagulat sa kanyang nakita. Hala, ma'am, bakit po ba'y mga uod sa hita ninyo? Saan po yan ang galing? Ano ka ba? Hindi ko rin alam. Kumuha ka ng walis o kaya, ewan ko, kahit na anong pamalo. Ay, opo ma'am, sandali lamang po. Bilisan mo, parang ang dami nila. Takang-taka si Tanya kung saan nanggagaling ang mga uod na itim na gumagapang sa kanyang mga hita. Ngunit maya-maya pa naramdaman niya na nagmumula yun sa kanyang pagkababae. Agad siyang tumakbo sa banyo at hinubad ang kanyang shorts at panloob na salawal. Ano to? Bakit may lumalabas na maraming uod sa ano ko? Manang, nasan ka na ba? Nako ma'am, bakit parang dumami ang uod? Ay, nakakatakot naman po. Hindi ko alam. Anong gagawin ko? Eto ma'am, walisin niyo. Ay, mali pala. Iwawalisin ko po. Dali-daling winalis ni Manang Lusing ang napakaraming uod na gumagapang sa buong hita at mga paa ni Tanya. Ang iba ay pinaghampas ng matanda upang mamatay. Hindi po yan mauubos ng walis lang, Manang. Lumalabas siya mula sa pagkababae ko. Di, hugasan niyo po yung tahong niyo. Ay, yung pagkababae niyo. Sabunin niyo po ng mabuti para mamatay ang mga uod na yan. Nagmamadaling sinabon ni Tanya ang kanyang pagkababae. Diring-diri ang dalaga dahil nahahawakan niya ang mga uod habang sinasabon niya yon. Ngunit habang binubuhusan niya ito ng tubig, ay lalo pa yon dumarami. Manang Lusing, parang ayaw maubos. Aray, sumasakit na rin ang tiyan ko. Ma'am, baka naman po hindi sa pagkababae niyo lumalabas ang mga uod na yan. Baka po sa puwet niyo galing yan. Subukan niyo kayong uminom ng pamurga. Yung, ano nga bang pangalan nun? Kumbantrin, ma'am. Tama, inom po kayo ng kumbantrin. Manang, hindi to bulate. Uod to. Ay, sorry po, ma'am. Kasi magkaparehas naman po ang itsura nila. Halos maiyak na si Tanya dahil hindi na siya makaalis ng banyo. Hindi siya pwedeng bumalik sa kanyang higaan dahil gagapang sa kanyang kama ang mga uod. Manang, pakitawagan po ang kaibigan kong doktor. Papuntahin niyo siya dito, please. Samantala, sa bahay naman ni Henry, nagkakagulo na ang kanyang pamilya. Aray, ang sakit. Bakit lumalaki ang tiyan ko? Tulungan niyo ako. Dalhin niyo ako sa ospital. Pagdating sa ospital, walang nakitang anumang sakit kay Henry. Ngunit ang ipinagtataka ng kanyang mga magulang at kapatid ay may mga oras na lumalaki at lumiliit ang kanyang tiyan na halos mamilipit na siya sa sakit. Maging ang kanyang mga doktor ay hindi maipaliwanag kung ano ang nangyayari sa binata. Ang buong akala ni Henry ay yun lang ang mangyayari sa kanya. Ngunit laking gulat ng lahat nang bigla siyang sumuka ng mga alupihang dagat. Ang ibang mga alupihan ay hindi sa bunganga ni Henry nagdaan, naglabasan yon sa kanyang ilong. Nang makita ng kanyang mga magulang ang mga alupihang dagat, doon lang nila napagtanto na ang kanilang anak ay binabarang. Si Jenna. Sa tingin ko si Jenna may kagagawan nito. Walang nagawa ang mga magulang ni Henry kundi ang ilabas siya sa ospital. Napagdesisyonan nila na sa albularyo na lamang nila dadalhin ang kanilang anak. Ilang linggo rin ang lumipas, ngunit walang albularyo ang nakapagpagaling sa binata. Malaki na ang ibinagsak ng kanyang katawan dahil wala na siyang ganang kumain at hindi na rin niya makayanan ang sakit na nararamdaman sa tuwing lumalaki ang kanyang tiyan. Hindi ko na kaya. Gusto ko nang mamatay. Samantala, Ma'am Tanya, kumain po kayo kahit kaunti lamang.
Namamayat na po kayo. Mas lalo kayong manghihina kung hindi po kayo kakain. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Manang Lusing, habang tumatagal. Pati ang pagkababae ko'y lumalaki na rin. Bakit walang doktor ang makapagpagaling sa akin? Sa tingin ko po ay binabarang kayo. Ganyan po kasi ang nangyayari sa probinsya namin. May mga lumalabas na kung ano-anong kulisap o insekto sa katawan ng tao na binabarang. Sigurado ka ba, Manang? Uso pa ba sa panahon ngayon ang barang? Ay, opo. Uso pa, ma'am. Ayan nga, binabarang ka. Ay, ang ibig ko pong sabihin ay baka po kasi may atraso ka sa isang tao na sobrang galit na galit sa inyo. Hindi na lamang napaimik pa si Tanya sa sinabi ng kanyang kasambahay. Naisip niya kaagad ang kanyang matalik na kaibigan na si Jenna ang nagpapabarang sa kanya. Kung totoo nga ang barang, baka nga si Jenna ang may kagagawan nito. Matagal na siyang hindi nagpapakita sa amin ni Henry, pero imposible yon dahil wala naman siyang alam sa ginawa ko. Sa Bicol, habang kumakain ay masinsinang kinausap si Jenna ng kanyang tiyong Melchor. Ano ngayon ang plano mo, Jenna? Babawiin ko na ba ang ginawa kong pambabarang sa nobyo mo at sa matalik mong kaibigan? O gusto mo silang tuluyan? Huwag po muna, Tiyong Melchor. Bukas po, luluwas ako sa Maynila at pupuntahan ko sila. Titingnan ko po kung aamin na yung dalawa. Ay, delikado yung iniisip mo. Baka pagdiskitahan ka ng mga kamag-anak nila, lalo na ng nobyo mo. Huwag po kayo mag-alala, Chong. Ako na po ang bahala. Hindi naman po ako pupunta doon na mag-isa lang. Sige. Basta mag-iingat ka, ha? Bumalik ka lang kaagad kung hindi magiging maganda ang lakad mo. Salamat po sa lahat ng tulong ninyo, Chong Melchor. Kinabukasan, maaga pa lang ay bumiyahe na si Jenna pabalik sa Maynila. Pagdating sa patutunguhan ay nagpunta kaagad ang dalaga sa police station upang humingi ng backup security. Isinalaysay niya rin sa pulisya na nakidnap siya ngunit nagtago muna ng ilang araw upang hindi siya masundan ng mga may kagagawan noon. Nagpaalala rin siya sa mga pulis na ang pupuntahan niyang mga tao ay hindi niya pa nasisiguro kung yun nga ang mga nagpadukot sa kanya. Habang papalapit ang sasakyan ni Jenna kasunod ang mga pulis, may natanaw na siyang pamilyar na mga muka na pumasok sa loob ng bahay ni Henry. Halos manginig ang kanyang katawan nang makita ang naturang mga lalaki. Sir, bilisan po ninyo. Yung mga taong pumasok sa loob ng bahay ng nobyo ko, sila po ang kumidnap sa akin. Sigurado po ako. Dahil sa sinabing yun ni Jenna, mabilis na sinundan ng mga pulis ang dalawang lalaki na pumasok sa bahay ni Henry. Nagkagulo ang pamilya ng lalaki at nabigla sa mga pangyayari. Kaagad na pinusasan ang dalawang lalaki na positibong itinuro ni Jenna. Galit na galit kay Jenna ang mga magulang ni Henry dahil kung ano-ano raw ang kanyang ibinibintang. Huwag po kayo magalit sa akin dahil ako po ang biktima dito. Hindi ako maaari magkamali dahil nakasama ko sila ng ilang araw kaya kilala ko sila. Damputin niyo na po ang mga hayop na yan. Sa sobrang galit ng nanay ni Henry na sabunutan niya si Jenna, isinisi nito sa dalaga ang pambabarang sa kanyang anak. Hindi ko po ipinabarang ang anak ninyo. Alamin niyo muna kasi kung walang inagrabyadong tao si Henry. Ako nga na nobya niya ipinakidnap niya at ipinatutubos ng 2 milyong piso. Dahil sa pagkakagulo at komprontasyon, umamin na ang dalawang lalaki na inutusan nga sila ng binata na kidnapin si Jenna. Nalaman din nila na kaya nagpunta ang dalawang lalaki sa bahay ni Henry ay ayaw na nitong bayaran ang kanilang serbisyo dahil nga nakatakas si Jenna sa kanilang mga kamay. Halos madurog ang puso ng dalaga nang marinig ang sinabi ng dalawang lalaki. Hindi niya maubos maisip na ang lalaking kanyang minahal at pinangarap na makasama habang buhay ay may kakayahang gawin ang ganong klaseng krimen sa kanya.
Nagwawala at halos mahimatay ang nanay ni Henry nang puntahan ng mga pulis ang binata sa loob ng kwarto nito. Nang makita nito si Jenna ay naatim pa rin nitong magbanta. Humanda ka, Jenna. Wala kang matibay na ebidensya na magdidiin sa akin. Tapos na, Henry. Umamin ng mga binayaran mong mga tao para kidnapin ako. Kaya ano pang lusot mo? Matapos ang pagsasampa ng kaso laban kay Henry at sa dalawang lalaki na kumidnap kay Jenna, pinuntahan naman nito si Tanya upang kumprontahin. Ay, Ma'am Jenna, kamusta po kayo? Mabuti naman po at napadalaw kayo dito. Kamusta na po, Manang Lusing? Nandyan po ba si Tanya? Ay, nasa kwarto niya po, Ma'am. Kaya lang po ay hindi maganda ang lagay ngayon ni Ma'am Tanya. Bakit, Manang? Anong nangyari sa kanya? Nako, para pong pinabarang. May naglalabasan pong mga itim na uod sa kanyang doon. Muntik nang mapahagalpak ng tawa si Jenna sa kanyang narinig, ngunit pinigilan niya lang ang kanyang sarili. Hindi niya akalain na mismong ari ng kanyang kaibigan ang pagdidiskitahan ng kanyang Chong Melchor. Loko rin tong si Chong. Talagang doon niya pa binarang ang babaeng yun? Pagkabukas ng pintuan, nagulat pa si Tanya nang makita ang kanyang kaibigan. Tanya, kumusta na? May sakit ka raw? Jenna, buti naman at nagpakita ka na. Saan ka ba nagpunta? Diyan lang sa tabi-tabi. Nagpalipas lang ako ng sama ng loob. Ano ba yung sakit mo? Eto, binarang daw ako eh. Siguro pinabarang mo ko, no? Bakit naman kita ipapabarang? Kahit naman alam ko may relasyon kayo ni Henry, hindi kita ipapabarang. Biglang napaupo sa kama si Tanya nang marinig ang sinabi ni Jenna. Relasyon? Jenna, wala kaming relasyon ni Henry. Ano ka ba? Hanggang ngayon ba naman magsisinungaling ka pa rin sa akin? Alam ko na ang totoo, Tanya. Sino naman ang nagsabi sa iyo ng chismis na yan? Ayan si Manang Lusing. Ay, di ba Ma'am Tanya nung nasa Batangas si Ma'am Jenna ay nagpunta dito si Sir Henry? Magdamag po kayong dalawa dito sa kwarto ninyo. Ang tindi mo, Tanya. Kaya pala pinapunta mo ako ng Batangas para magkaroon ka ng pagkakataon na masolo si Henry. Haliparot ka talaga. Wala kang karapatan na sabihan ako ng haliparot. Hindi mo alam ang totoo. At ano ang totoo, ha? Na pinagplanuhan niyo akong kidnapin at ipatubos ng 2 milyong piso? Oh, anong 2 milyon? Teka lang, ano bang pinagsasasabi mo, Jenna? Tama na, Tanya. Alam mo ba nakakulong na ang kasabot mong si Henry at yung 2 taong inutusan niya? Anong kasabot? Wala akong alam sa pinagsasasabi mo, Jenna. Talaga? Sige, magkita na lang tayo sa korte kung wala ka talagang alam. Jenna, makinig ka nga. Hindi ko alam na kinidnap ka. Mamatay man ako. Kung totoong si Henry ang nagpakidnap sa'yo, pati pala ikaw ay hindi niya pinalampas. Ano na naman kasinungalingan yan? Anong hindi pinalampas, ha? Panahon na siguro para malaman mong totoo, Jenna. Matagal ko rin itong itinago sa lahat. Ako lang ang nakakaalam. Biktima rin ako ni Henry. Nirape niya ako, Jenna, nung nasa probinsya pa lamang kami. Saglit na huminto sa pagsasalita si Tanya dahil gumaralgal na ang kanyang boses. Oo, Jenna. Nirape ako ni Henry. Ang sakit-sakit kasi mahal na mahal ko si Arthur. At may plano na kami magpakasal, pero sinira ni Henry ang lahat. At yung nakita ni Manang Lusing na kasama ko si Henry sa kwarto ko ng buong magdamag. Totoo yun, Jenna. Nirape na naman niya ako. Nanlaban ako pero binugbog niya ako. At ang lagi niyang panakot sa akin ay ipagkakalat niya raw sa probinsya namin na sumama ako sa kanya. Gagawa daw siya ng mga kwento na ikasisira ko. Sus, sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Takot ka lang na makulong kaya kung ano-ano na lang ang iniimbento mong kwento. Ang pangit nga ng reputasyon mo kung sino-sinong lalaki na lang ang pinapatulan mo, di ba?
Bahala ka kung ayaw mong maniwala sa akin, Jenna. Pero bago mo ko idemanda, pumunta ka muna sa probinsya namin at hanapin mo si Arthur. Itanong mo sa kanya kung naging mabuti ba akong nobya. Iniwan ko siya ng walang paalam dahil nanditiri ako sa sarili ko. Hindi na ako karapat-dapat sa pagmamahal niya. Kung totoo yung pinagsasasabi mo, bakit hindi mo dinemanda si Henry at bakit pinakilala mo pa ako sa kanya? Nahihiya ako at natatakot sa pagbabanta niya. Ayoko mapahiya ang pamilya ko sa probinsya. Matatanda na mga magulang ko. Ayoko na silang bigyan pa ng problema. At wala akong plano na ipakilala kita sa kanya dahil manyak siya. Pero nagulat na lamang ako. Di ba bigla na lang siyang sumulpot sa harap ng opisina natin nang pauwi na tayo? Napabuntong hininga na lamang si Jenna. Ayaw niya nang magtiwala, ngunit nagtatalo ang kanyang puso at isipan. May bahagi na gusto niyang paniwalaan si Tanya dahil baka nga naman nagsasabi yun ng totoo. Walang naging malinaw na usapan sa pagitan ni Jenna at Tanya. Pagka-uwi ni Jenna sa kanyang apartment ay naligo lang ito at gumayak na naman pabalik sa Bicol. Chong Melchor, tanggalin niyo na po ang barang ni Tanya at Henry. Nahuli na po si Henry at ang mga kasabwat niya. Ang hindi ko po malaman ay kung nagsasabi sa akin ng totoo si Tanya. Subukan mong hanapin ang sinasabi ni Tanya na nobyo niya. Malay mo naman ay nagsasabi siya ng totoo. Naniniwala ako na ginahasa siya ng nobyo mo dahil ikaw nga na nobya niya, kaya niyang ipakidnap at patayin. Kinabukasan, maagang lumuwas papunta sa Sariaya, Quezon si Jenna. Hindi na bago sa kanya ang lugar kung saan nakatira si Tanya dahil minsan na siyang naisama nito noong fiesta sa lugar ng kanyang kaibigan. Mga ilang oras din siyang naglibot-libot sa baryo ni Tanya upang hanapin ang dating nobyo nito. May nakapagturo sa kanya na nagtatrabaho yun sa sagingan. Nung una, naging mailap si Arthur na makipag-usap kay Jenna, ngunit na mabanggit ng dalaga na matalik niyang kaibigan si Tanya, may kakaibang saya ang nakita ni Jenna sa mga mata ng binata. Namimiss ka na raw ng kaibigan ko. Ang sabi nga niya, hindi na siya nakapagpaalam sa iyo nung lumawas siya sa Maynila. Biglang natahimik ang binata nang banggitin niya ang tungkol sa pag-alis ni Tanya nang walang paalam. Waring may kumurot sa puso ni Jenna nang makita nito na nagnilid ang luha ng binata. Ngunit dali-dali rin itong pinahid ni Arthur at parang nahihiyang tumalikod kay Jenna. Niyaya ng dalaga ang binata sa isang karinderya at doon niya ito kinausap ng masinsinan. Sa takbo ng kanilang usapan, may nakuha na siyang importanteng impormasyon na ikinagulat ng dalaga. Totoo ang lahat ng sinasabi sa kanya ni Tanya na ginahasa siya ni Henry at si Henry daw mismo ang nagsabi kay Arthur na iwanan na ang nobya. Dahil pumatol na ito sa kanya at nagustuhan na ni Tanya ang mga ginagawa sa kanya ni Henry. Hindi ka dapat naniwala kay Henry, Arthur. Mahal na mahal ka ni Tanya. Ako ang nobya ni Henry pero ginawa niya rin ako ng masama. Tanggap mo pa rin ba si Tanya sa kabila ng mga nangyari sa kanya? Isang walang pag-aalinlangang pagtangulang ang itinugon ng binata sa babae. Nang maramdaman ni Jenna na mahal pa rin ni Arthur ang kanyang kaibigan, niyaya niya ito na sumama sa Maynila upang magkita silang dalawa ni Tanya. Samantala, sa loob ng kulungan, "Buisit ka, Jenna. Hindi ako papayag na mabulok dito sa loob ng bilangguan. Sa dami ng koneksyon ko, makakaalis din ako rito. Babalikan kita." Maraming tinawagan ang mga magulang ni Henry na matataas ang posisyon sa gobyerno upang magpadrino, ngunit hindi umubra ang lahat dahil tinawagan na ni Jenna ang kanyang magulang sa Amerika at ipinahawak nila ang kaso laban kay Henry sa mahuhusay na abogado na pinsan ni Jenna. Kinabukasan,
Kasama na ni Jenna si Arthur sa bahay ni Tanya. Gulat na gulat si Tanya nang makita ang dating nobyo. Walang pagsidlan sa tuwa ang dalaga nang niyakap siya ni Arthur ng buong higpit. Matagal ka na palang niloloko ni Henry na walang nakakaalam sa ginawa niya sa'yo, pero si Henry pala mismo nagsabi kay Arthur. Napakagago niya talaga. Kung alam ko lang na binlockmail niya lang pala ako, matagal ko na siyang dinimanda. Hindi pa huli ang lahat, Tanya. Tutulungan kita magsampa ng kaso para lalong mabulok sa kulungan ng lalaking manyakis na yon. Sige, Jenna. Maraming salamat at naniwala ka sa akin. Pero may isa pa akong aaminin sa'yo. Sana'y mapatawad mo ko at hindi ka tuluyang magalit sa akin. Ano na naman yan, Tanya? Kinakabahan naman ako sa pag-amin na yan eh. Sorry, Jenna. Pero nagplano din ako na ipakidnap ka. Kasi inggit na inggit ako sa'yo. Kaya nga pinapunta kita ng Batangas eh. Pero yung mga inutusan ko, hindi ka raw nakita. Yun pala, naunahan na sila ng mga tao ni Henry. Saglit na napatigil si Jenna sa mga sinabing yon ng kanyang kaibigan. Doon niya lang napagtanto na hindi nga dapat pagkatiwalaan si Tanya. Masamang-masama ang loob ni Jenna nang malaman niya ang totoo pero hindi siya nagpahalata. O sige, mag-celebrate na tayo. Nagkita na kayo ni Arthur. Naipakulong na rin si Henry. Treat ko ang lahat. Kumain tayo sa labas. Manang Lusing, sumama ka sa amin. Sigurado ka, Jenna? Hindi ka galit sa ginawa ko? Tapos na yon, Tanya. Ano pa ba magagawa ko? Siguro, niloob ng Diyos na makatakas ako upang makilala ko ng husto ang mga taong dapat kong pagkatiwalaan at maging kaibigan. Pagkatapos ng mga pangyayari, hindi na muling nakita pa o nakausap ni Tanya si Jenna. Nag-resign na rin sa kanyang trabaho si Jenna at wala nang bakas na maaari pa siyang makontak ng kahit na sino. Pinutol na nito ang pakikipag-ugnayan sa dati niyang matalik na kaibigan. Yon, isa na namang matinding kwento ng pagkakaibigan at pagtatrayduran. Dahil dyan, meron na naman po tayong shout-out. Simulan po natin kay Jevy Diano. Uy, idol, salamat ha. Kay Salvacion Roldan, kay Cat Burglar Cutie, kay Rodrigo Gonzales. Shout-out po kay Chris Gel Mamado, Shauma TV. Hello po kay Monica Nieves, kay Elizabeth Dungka, kay Janice Delfin Ramirez, kay Asodi Sen Cerila, kay Nita Canillas. Hello po kay Cecil Vlog, kay Joy Aniban, kay Amy Carbonilla, kay Mel Santarita. Shout-out po kay Melissa Auditor Dabu. Shout-out din po kay Rochelle Pelino, kay Kimpoy Feliciano, kay Virgie Latorre, Miss Lady Neng. Hi po kay Scarlett Sky Maniego, kay Mirna Alfaro, kay Estela Da Silva, Edna J. from Japan. Hi po kay Anely Juarez, kay Virginia Pontillas, Sydney Crosswind, The Color Purple. Hi po kay Billy Ray, Jenny May at Ray Buendia from Lucy Buendia. Shout out din po kay Marcos Balingasa, Alma Mihay, Biyahe ni Kuya Geng, hello po. Hi kay MGS14, kay Resel Galope, kay Jobel Baldonasa, kay Janet Cisneros, kay Kilonyo Viane. Hi din po kay Jessica Sobremonte, kay Erza Scarlett, Te Chavez Cheng, Kuya Jayat, Papa Apollo from Rosalyn Gumok. Hi po kay Cute Survivor. Hi din po kay Adam Lasa, kay Hayashi Megan, kay Nympha Arcal. Hi kay Christine Victorino, kay Yasmin Bautista, sa mga Central Mommies ng Pasig from Cristina, Peru. Hi kay Helen Flores, kay RV Tiong, kay Ge Ukol, Alia at Mama Luz ng Caloocan from Luz Viminda, Rapas. Hi po kay Joel Malikse, kay Cliven Dubalan, kay Cassandra Cory, Sanaling Family at Marilor Guevara. Hi po kay Jasmine Vicente, kay Lady Dam, kay Maribel Balabag, kay Jelana Amanda at kay Crescencia Lirio.
Maraming salamat po ulit sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.